Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Roberto O. Angap Jr., membro ng Aguila Farmers Association mula sa Sawan, Colaco, Sub-Watershed Convergence Area. Suportahan po natin ang NCI SRD Convergence Works. Ella Arsiaga Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw mga ka-agri, ito po ang Maunlad na Pilipino kung saan hatid namin as usual ang mga kaalaman, balita at talakayan tungkol sa agrikultura. Sino excited? Syempre bago ang lahat, isang panalangin po muna tayo. Lord, maraming salamat sa panibagong araw at pagkakataong makapagtrabaho. Gabayan po ninyo kami sa aming mga gagawin. Ilayo din po ninyo kami ng aming mga kasama sa anumang uri ng kapahamakan. Lord, bigyan mo kami ng kalakasan, karunungan at tamang pag-iingat. Naway maging ligtas kaming lahat sa buong araw at lahat ng araw na aming buhay at makauwi ng payapa sa aming mga pamilya. Sa inyo, Panginoon, ang papuri, pasasalamat. At syempre, tinataas na rin po namin ang simula kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang tamang desisyon ay nagmumula sa maingat na pagdinilay. Magandang umaga po. Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, May 10, 2025. So, applicable po yung salita ng karunungan sa mga dapat nating pagnilayan sa mga darating na araw. Kung saan tayo po ay gagawa ng mga para sa atin siguro, simpleng desisyon pero makaka-apekto po sa ating lahat. So, ayun nga po, without saying anything beyond that, welcome po sa Season 7, Episode 19 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At sa mga kaka-tune in lang po, no, pwede po bang ma-check ninyo yung ating reception? Malinaw pa rin po ba kagaya ng mga nakaraan? Tayo po ay accessible via online streaming ng dcas.febc.ph. Ganyan din po sa pamamagitan ng Facebook. Syempre po kung hindi pa kayo nakafollow, puntahan nyo lamang po sa FEBC Philippines and 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page. And of course po sa talapihitang 702 sa AM band sa radyo. At nais namin batiin ang lahat ng mga listeners ng ating program. Madalas po natin nakasama sa ating programa na mga nagbibigay po ng kanilang mensahe, no? Kagaya po ni Ma'am Helen Arellano. Mapagpalang umaga mga ka-agri. Tama po, mag-ingat ngayon. Sobrang init. At yun po, no? Ang kanyang mensahe goes especially po sa mga magsasaka. Inom po lagi ng water. Ayun. At good morning, medyo hirap signal dito sa San Juan, Ilocos Sur, but never give up in sharing this good program. Thank you so much po kay Sir Epifanio Salvador. Ganyan din po, magandang umaga or magandang araw, Miss Ella, at sa inyo pong lahat sa Maunlad na Pilipino. God bless po sa inyong program. That's from Ma'am Dulce Alicante. Thank you so much po. At blessed Saturday morning po Ma'am Ella Arsiaga at sa lahat ng listeners ng Maunlad na Pilipino. Kumbaga salamat po sa Panginoon sa wisdom and knowledge na kaloob sa aking mga apo. Noon nga pong nakaraan recognition ni Elijah Zeth and Rubio with honors. Today, nung nakaraan pong May 3, no, si Liam, Ezekiel, and Rubio naman gagraduate with honors sa kinder. Ayun. So, congratulations mga bata. Mula po ito sa inyong nagmamahal na si Ma'am Leonida Tela sa Kada Rubio. Thank you, Lord, for everything. Amen. Thank you din po, Ma'am Leonida, sa inyong message. And thank you for giving us an idea po or a glimpse ng inyong family and your recognitions po. Tunay na si Lord ang nag-work po sa mga buhay-buhay nating lahat.
And mapagpalang araw po kay Maria Teresa Apo Mercado at have a good and godly Saturday morning everyone. Mula po ito kay Sir Ronald Young. At para po sa umagang ito, para po sa mga hindi nakasubaybay or na-miss out yung episode or magandang talakayan po natin tungkol sa bee products and byproducts, kung saan katuwang po natin ang ating Agricultural Training Institute para ihatid po sa inyo ang segment na ito, ang Agri On Air. Nakasama po natin ang ating director para sa CAVSU Bright Program. Wala po, or ang ating pong CAVSU, of course, ay nasa Indang Cavite, si Miss Michelle T. Bono. So, bukod po dito, tunghayan din ang Regions on the Go. Kasama po natin dito ang ating napakasisipag na mga farmcasters para sa, once again, ang ating Regions on the Go, ganyan din ang UNLAD komunidad. Katuwang po natin dito lagi din ang masisipag din at talaga namang mga consistent natin mga kasamahan sa DAP or DP at ang ating Agri-Trivia segment na kung tawagin po natin sa Maunlad na Pilipino ay Batid Ba Ninyo? Muli yan po hatid namin sa inyo isang oras na itik sa impormasyong ugnay. May parang pumasok po sa isipan ko, no? Pero I'll just say it after this one. Isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At yan nga po yung naisip ko like nyo po yung aming page. Yan, sa mga hindi pa nakapag-follow, no, bukod po sa ating mga Facebook pages for our station, meron din sariling fan page, syempre, ang ating program. That's facebook.com/maunladapilipino. Nagpo-post din po kami dito ng mga updates. Yan yung mga behind the scenes, yan mga ilan po sa mga bago namin maihatid ng tuluyan sa inyo ang programang ito. Katawa nga po yung lahat ng mga kasama natin to help bring Maunlad na Pilipino into life. Yan. So, tunghayan po yung mga nabanggit natin maya-maya lamang. At ngayon, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Kinilala ang Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 bilang Rank 1 Performing Regional Field Office sa buong bansa para sa fiscal year 2024 sa ilalim ng Cluster 1 sa unang National Performance Appreciation System Awarding Ceremony na ginanap noong Abril 29, 2025 sa Lopez Convention Hall, DA Bureau of Soils and Water Management sa Diliman, Quezon City. Nangunguna ang DARFO2 bilang pinakamataas na ranggo na rehiyon sa lahat ng DA field offices sa buong bansa sa ilalim ng Cluster 1 kung saan ang pagkilala ay batay sa natatanging performance ng ahensya sa ilalim ng Performance Appreciation System Framework ng Department of Agriculture na sumusuri sa apat na pangunahing dimension of accountability kabilang ang physical performance, financial performance, good governance at citizen or client satisfaction. Ipinagkaloob ang parangal ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. kasama sina DA Undersecretaries Attorney Alvin John F. Balagbag, Chief of Staff at Engineer Roger V. Navarro, Operations Agri-Fisheries, Mechanization and Rural Credit. Naging posible ang tagumpay na ito sa pamumuno ni Regional Executive Director Dr. Rosemary G. Aquino at sa matibay na suporta ng Regional Technical Directors Dr. Roberto C. Busanya ng Operations and Extension at Ms. Keyes Olivas ng Research and Regulations, pati na rin ang mga division, section at unit chiefs, mga research center and experiment station managers at mga focal persons ng regional banner program at lahat ng mga empleyado. Samantala, ang parangal na ito ay magsisilbing inspirasyon at motibasyon para sa Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 na lalong palakasin ang pagpapatupad ng makatawid na programa at proyekto na makikinabang ang mga magsasaka at mangingisda ng rehiyon kung saan isang patunay ng pagiging isang dedicated agency delivering outstanding services o DA2 na karapat-dapat ipagmalaki para sa masaganang agrikultura maunlad na ekonomiya. Casel Castillo mula sa Department of Agriculture Regional Field Office No. 2, nag-uulat. Formal nang itinalaga si Alfonso Alfie Esguera Jr., ang kasalukuyang chairman ng Regional Agriculture Fisheries Council bilang Farmer Regional Executive Director o FRED ng DA Mimaropa. Magsisilbi si Esguera bilang FRED sa buong buwan ng Mayo, alinsunod sa pagdiriwang ng Farmers and Fisherfolks Month. Batay na rin sa Presidential Proclamation No. 33 na itinakda noong 1989. Ang formal na pag-upo ni Fred Esguera sa kanyang bagong tungkulin ay pinangunahan ni
DA Mimaropa Regional Executive Director, Attorney Christopher Banyas, sa isang flag ceremony na ginanap nitong Lunes ng umaga. Kaagad namang sumabak si Fred Esguerra sa pamumuno ng Management Committee meeting ng rehiyon. Kasama ang iba pang mga opisyal tulad ni Red Banyas at Regional Technical Director for Operations, Viner Dilig. Si Fred Esguerra ay isang batikang leader mula sa San Jose Occidental, Mindoro. Siya ay nagsilbing Provincial Agriculture and Fisheries Council o PAPC Chairperson mula noong 2014 hanggang 2021 at kasalukuyang Regional Agriculture and Fisheries Council Chairperson mula Enero 2021. Isa siya sa mga kinilala bilang Outstanding PAPC Chairperson noong 2021 sa Cagayan de Oro sa selebrasyon ng National Volunteers Day. Dahil sa kanyang hindi matatawarang serbisyo sa mga katutubong mangyan ng Santa Cruz at Magsaysay. Bilang Fred ngayong Mayo, inaasahan na mas lalo pang isusulong ni Esguerra ang mga advokasya para sa kapakanan ng mga magsasaka at mangingisda at pati na rin ang pagpapalakas ng ugnayan ng pribadong sektor at ng pamahalaan upang mapabilis ang paghahatid ng mga serbisyong kinakailangan ng sektor. Ang pagtatalaga kay Esguerra bilang Fred ay bahagi ng taunang pagkilala ng DA sa mga magsasaka at mangingisda at ang kanilang mahalagang kontribusyon sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa. Yan po ang mga detalye ng balita. Para sa karagdagang updates, manatiling nakatutok sa inyong paboritong istasyon. Ako pong muli si Denise Benosa ng DA Mimaropa. Maraming salamat po at magandang araw. Iginawad ng Department of Agriculture Bicol ang financial grants na nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyon sa 47 kabataang nagwagi sa 2024 Young Farmers Challenge o YFC Startup, Intercollegiate at Upscale Competition. Ginanap ang awarding ceremony noong 29 ng Abril ngayong taon sa lungsod ng Naga sa Camarines Sur. Pinangunahan ni DA Agribusiness and Marketing Assistance Service Supervising Agriculturist Ludivina Rueda, DA Bicol, OIC Agribusiness and Marketing Assistance Division Chief Engineer Luisito Baltazar, DA Bicol YFC Alternate Focal Person Patrocinio Colyao I, at cross-posted AMAD Chief at Regional Agriculture and Fisheries Information Section Chief Lovelio Gorin ang paggawad ng parangal para sa 24 na YFC Startup Provincial Awardees, 7 YFC Startup Regional Awardees, Intercollegiate Awardees at 3 YFC Upscale Regional Awardees. 7 YFC Startup Provincial Awardees ay mula sa lalawigan ng Albay, 6 ay mula sa Camarines Norte, 4 ay mula sa Camarines Sur, 2 ay mula sa Sorsogon, 2 ay mula sa Catanduanes, at 3 ay mula sa Masbate. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 80,000 piso bilang panimulang puhunan para sa kanilang individual o group managed na proyektong pang-agrikultura at pangisdaan. Samantala, ang 7 YFC Startup Regional Winners ay tumanggap ng tig 150,000 piso bawat isa. Ang Batuan Food Enterprise na pagmamay-ari ng mga estudyanteng si Narina Frack, Diana Madulid, Julian Moronia at Jerome Febrero mula sa Sorsogon State University Bulan Campus ang nanalo sa 2024 YFC Challenge Intercollegiate Competition. Nakamit nila ang financial grant na nagkakahalaga ng 250,000 piso bilang panimulang kapital upang suportahan ang operasyon at pagpapabuti ng kanilang produkto. Sila rin ang magiging kinatawan ng Bicol sa pambansang kompetisyon bilang mga student agripreneurs ngayong darating na Hunyo kung saan sila ay makikipagpaligsahan para sa karagdagang kapital na 500,000 piso. Nakamit naman ng Gesta Meliponiculture Apiary ni Roberto Gesta mula sa Ginubatan Albay ang 2nd pwesto, pumangalawa ang RJM Ornamental Fish Culture ni Robert James Manansala mula sa Daet Camarines Norte, habang si Marion Calvin Gueta, may-ari ng Layuan Nature Integrated Farm sa Bulan Sorsogon, ang itinanghal na kampyon sa YFC Upscale Competition. Ang top 3 YFC Upscale Regional Awardees ay tumanggap ng financial grant na nagkakahalaga ng 300,000 piso. Si Gueta ay uusad sa pambansang kompetisyon upang magkaroon ng pagkakataong makakuha ng karagdagang kapital na nagkakahalaga ng 500,000 piso. Sa kanilang mensahe, pinasalamatan ni DA Assistant Secretary for Agriculture, Marketing and Consumer Affairs Attorney Genevieve Velicaria Guevara, AMAS Director Junibert Disagun, at DA Bicol OIC AMAD Chief Engineer Luisito Baltazar ang lahat ng mga kabataang lumahok sa programa. Nanawagan din sila sa mga ito na yakapin ang sektor ng agrikultura.
Ang YFC ay isang programang ipinapatupad ng Kagawaran ng Pagsasaka sa pangunguna ng Agribusiness and Marketing Assistance Service mula pa noong 2021 sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng financial grant assistance na maaari nilang gamitin bilang kapital sa kanilang mga negosyong pang-agrikultura. Layunin ng programa na hikayatin ang mga kabataan na pahalagahan ang agrikultura. Ito ay bilang tugon sa tumatandang populasyon ng mga magsasaka sa Pilipinas na maaaring maging banta sa seguridad sa pagkain sa bansa. Ako si Andeline Baleza, nag-uulat mula sa DA Rafis 5. Opisyal nang sinimulan ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 ang pagdiriwang ng buwan ng magsasaka at mangingisda nitong Lunes. Isang programa ang isinagawa kung saan ipinakilala ang Farmer Director para sa taong ito na si Engineer Miguel Pedroso na siyang nasa ika-4 niyang termino ngayon. Ipinakilala din ang bagong Fisherfolk Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na si Ginoong Marvin Batikin. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Engineer Pedroso ang importansya ng pagkakaisa ng mga ahensya ng gobyerno para mas mapabuti pa ang pamumuhay ng mga magsasaka. Gayunman, umaasa si Ginoong Batikin na masolusyonan ang mga pagsubok na kinakaharap ng mga magsasaka at mangingisda. Naglunsad din ng kadiwa ng Pangulo sa panimulang araw ng selebrasyon kung saan aabot sa 26 na mga benepisyaryo ang nakilahok para magbenta ng kani-kanilang mga produkto. Muli, ito po si Janina Brosas, nag-uulat mula sa DARFOA. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At para sa edisyong ito ng ating Agri On Air, by the way mga ka-Agri, ang Agri On Air po ay ang ating Agri segment. Hatid po natin katuwang ang Agricultural Training Institute. At para po sa episode na ito, mapapag-usapan natin ang tungkol sa mga bee products and byproducts. At dahil dyan, makakasama po natin ang director po ng CAVSU or Cavite State University Bright Program mula po sa Indang, Cavite. Walang iba kundi si Director Michelle T. Bono. Welcome po sa Maunlad na Pilipino Agri On Air segment. Kamusta po kayo, ma'am? Good morning! Good morning! Okay na okay po kami dito sa Cavite State University. Ayan. And of course, greetings po sa lahat ng mga mag-aaral and guro, lahat po ng kawani ng ating CAVSU. And dahil po sa ating topic for today, ma'am, pwede ba kwentuhan natin yung mga tagapakinig natin, no? Hindi namin usual na nako-cover yung mga bubuyog. Pero ito po, sige. Paano po ba nag-start na maging involved sa bee products and byproducts po yung ating, ito pong ating ginagawa? Okay, so ang Cavite State University po dati ay Cavite State University Bee Program. Ngayon po siya ay naging center na at ang tawag sa kanya ay Bee Research, Innovation, Trade and Extension Center. So kami po ay nagtitrain sa beekeeping and from that, kailangan matulungan natin itong ating mga beekeeper kung paano yung mga produkto nila ay mas mapagpapakitaan pa nila sa beekeeping. So yun, doon tayo nag-start actually. Sa programa, we wanted na makakatulong din sa pamumuhay nila as source of their livelihood. So yun po. Ay, so syempre ang naging ano natin dito, primary na katuwang ay yung mga bee, ano po natin, farmers. So Yes sa po. atin pong datos, ma'am, nung nagsa-start tayo with this program, ang ating Bright, nasaan po kaya yung ano, yung parang number siguro sa Indang, starting with Indang po siguro? Sa Indang ay medyo kaunti ang into beekeeping. Okay, so until eventually, lalo na po ang paglulukot. So kung familiar po kayo, ang paglulukot ay stingless bees ang pinag-aaralan. So hindi nila nakikita na marami palang products na pwedeng pagkakitaan aside sa lagi nating kilala na honey, na pollen, mga etc. So marami pa palang pwedeng pagkakitaan. So ang number namin, we started siguro with few adapters, ang tawag natin. We have mga 20. Tapos hanggang dumami ng dumami. Ngayon we have 100 plus adapters aside from Cavite, iba't ibang areas in Calabarzon and even in Manila or NCR. Katuwa naman po, no, nakita natin agad yung value. Kasi sabi natin, unti lang eh.
Bakit kaya dito tayo nag-focus? So nakakatuwang maisip na binigyan natin ito ng pansin. At dahil po dyan, ma'am, yung mga natutunan po nating mga technology with regards po sa ating bee products and byproducts, saan po natin yan nakuha? Tsaka saan po natin yan na-apply? Meron din po ba tayong sariling bee farm? Yes po. So ito pong mga natutunan natin, mga produkto, natutunan natin una ang paggawa ng products based din sa training namin nung nag-start kami sa beekeeping. And then from there, pinag-aralan din, lalo na kami nasa school, we wanted na yung product na ipoproduce nila ay research-based din. Okay, so dapat lahat ng poproduce nila ay meron tayong naka-validate na scientifically ay nagawa siya. So aside from that, meron tayong bee farm dito sa Cavite State University where you can harvest yung ating mga produkto. So from there, kailangan gamitin natin, ano pa bang gagawin natin bukod sa honey na kinakain, hinahalo sa mga kape, sa tsaa. So ano pa ang pwede nating magawa sa kanila? So yun po. So dito mismo, no, with the students and with the bee farmers natin, itong beekeeping natin ay nakakatuwa na parang napaka-active po. And with the common products, ma'am, na alam natin, parang nabanggit niya na a while back, pero pwede po ba natin i-enumerate yung mga products na, uy, ano pala to, related siya sa ating mga bubuyog? Okay, so ito mga produkto na makukuha natin. Actually, una, ang bubuyog ay iba't ibang klase. Okay, so ibig sabihin, pwede ding iba-ibang klase ang makuha natin sa kanila. So dito sa ating mga species, meron tayong honey, may pollen, may propolis, meron din tayong beeswax. Very familiar kayo sa beeswax kasi ito yung ginagamit sa ibang produkto. Royal jelly, kinakain din natin, at even ang bee venom. So yung sting or tibo ay nagagamit din as product. So ito nga lang ay kailangan ng mas high-tech na paggagawa kung paano natin mas mapapakinabangan yung bee venom. So yun po. So yun natin mga products from beekeeping or mga bees. Okay, magbabalik po ang ating usapan tungkol sa bee products and byproducts. Maya-maya lamang makalipas ang ilang sandali. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Anak, ang kita aso! Aray! Uy, Tay! Okay ka lang po ba? Para kalmot lang. Malayo sa bituka. Oops, teka lang, Tay. Baka may rabies yan. Dapat sabunin at hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto. Lagyan lamang ng alcohol o iodine para talagang malinis. Tapos, pumunta sa pinakamalapit na health center para magpakonsulta. Balik po kayo sa susunod na schedule natin po, ha? Salamat po. Agad na hugasang maigi ang sugat at pumunta sa health center. Basta wais, iwas rabies. Problema ngayon sa sektor ng paghahayupan ang mababang kahusayan sa AI. Kung magpapatuloy ito, malabo lang tumaas pa ang produksyon ng gatas sa bansa. Sana may makatulong sa akin para mabuntis naman itong kalabaw ko. Ha? Kapangyarihan ng AI! Saniban mo ako! Ah! Huwag nang mabahala! Parating na ako! Ha? Super Kai? Salamat at tumating ka. Sa bisa ng kapangyarihan ng AI at ng aking husay, magbubuntis ka, kalabaw! Maraming salamat, Super Kai. Isa ka talaga maasahang kaibigan. Para sa mabisang AI, tawagin si Super Kai! Mataas na uri ng kalabaw sa bagong Pilipinas. Super Kai! Uy! Nakain mo to, Junjun! Hala, ano yun? Halimaw ba yun? Tatakbo ba tayo, Junjun? Tatahulan ko ba? Ano gagawin natin? Chub-chub! Okay ka lang? Bunso, tandaan mo lagi. Para hindi ka makagat, maging maingat. Kapag natatakot si Chub-Chub, lumayo ka muna. Kausapin mo siya ng malambing. Chub-chub! At dalhin mo siya sa bahay niya.
Uwi ka muna. Oo nga, sige. Hindi nakakatakot dito. Salamat, Junjun. Hindi na ako ganun kakabado. Pero uy, huwag ka muna aalis ha. Maging maingat pag natatakot ang aso para iwas kagat at kalmot. Basta wais, iwas rabies. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At welcome back sa ating MNP para po sa ating discussion na umiikot sa ating B-products and byproducts at kasama pa rin po natin si Ma'am Michelle T. Bono, ang Director ng CAVSU Bright Program. Yan, and dito po sa ating, nabanggit po natin yung mga byproducts din. Ano po? Ma'am, yung processing po nito, ma'am, ano ba yung mga usual na materyales, mga equipment, paano po from the little tiny bubuyog, nagkakaroon tayo ng mga ganitong klaseng produkto and at the mass production scale. I mean, di ba, hindi lang naman isang bubuyog, isang ano lang po siya, di ba, product. So, paano po kaya yung nangyayari? Okay, so sa paggagawa, depende sa products. Kasi sa dami nga, bigyan ko kayo ng sample. Marami tayong products like lip balm, soap, lahat ng gusto nating lagyan ng antimicrobial, for example, ay pwedeng lagyan nyo ng propolis extract kasi siya yung merong antimicrobial activity. So same thing with your honey, etc. So soap pa lang, maraming variants ang pwede nyong gawin. So pwedeng soap with honey, soap with propolis, soap with honey and propolis, blah blah blah, etc. So ang dami ng lineup ng products. And then after which, meron pa kayong pollen na pwede nyong gamitan. So ano yung mga materyales? Depende. Kung ang inyong gagawin ay on soap making, medyo mas malawak, mas malaki, pero ang bentahan din ay mas maganda kasi alam nyo naman tayo ay napakahilig sa pag sinabi mo, ay nakaka-moisturize, nakakaputi, nakakaganito, ay organic yung soap, mas madali siyang maibenta. Pero we can have also yung mga simple products, example yung lip balm. Napakadali lang niyang gawin kasi kailangan nyo lang ng double boiler. Ang double boiler ay simpleng kasirola na may mainit na tubig at another kasirola at tutunawin yung beeswax, lalagyan ng honey, so you already have your product. So depende sa mga produkto na gusto nyong i-venture, pwede siyang both food at saka non-food. Kasi ang honey, pwede ding lagyan nyo ng mga infusion. Sample yung honey, lalagyan nyo ng garlic, ng ganito, so on and so forth. So punta kayo sa mga food. So kaya from there, ang dami natin pwedeng pagkakitaan on beekeeping. Ayun na nga. At mga ka-agri, nandito na tayo sa usapin ng negosyo. Dahil ang ating mga produkto mula sa ating mga bubuyog ay sabi nga po ni Director Michelle ay pwede nating ihatiin sa non-food and food na mga products. Kasi alangan naman paghaluin po natin yung mga sabon-sabon, at saka yung mga inaano natin, kinakain natin, And of course, sa usaping negosyo, ma'am, syempre sabi natin, base tayo sa research and all that. Sa pag-uumpisa natin, sa pag-encourage natin ng mga, not just sa agriculture, but anyone na pwede siguro or gustong mag-start ng business, meron na ba tayong parang study po sa business neto, yung parang puhunan, magkano yung dapat nga ilaan? Nabanggit na natin, may kaserola lang po tayong dapat ihanda, ilaan. Pero in terms sa pera or kapital, meron na po ba tayong information about that? Information sigurong talagang economic na economics, wala pa. Pero yung simpleng, example, lip balm ang papasukin mo, you can have siguro mga 5,000, pwede na tayo mag-start or mas mababa pa, marami na kayong mapoproduce. At ang isang lip balm, pag sinabi nyo galing sa beeswax, for example, ay mura lamang kasi pwede nyo i-presyohan ng mas mahal kasi nga siya ay alam nyo na organic kumbaga. So, simpleng ganun lang, you have your canister, yung lalagyan ninyo, you have your colorant kung kailangan. Usually, mas kailangan natin na natural lang yung natin. Ang medyo mas mahal ay ang produkto mismo ng bubuyog. Kasi ang beeswax pwedeng mag-cost ng 700 per kilo. So, depende. Ang dami-dami nyo nang magagawa sa 1 kilong beeswax. So, siguro may turnover na kayo kaagad. Kung lip balm ang gagawin nyo ay madali kayo makaka-produce. So, yan naman ang aming na-experience dito sa sector. So, more on marketing din. Kasi remember, ang pag-label nyo ay mahalaga. How you market it, pwede ding maging mataas yung value.
Maski ako, na-interest ako, ma'am, dahil nabanggit nyo kanina may beeswax. Ito'y sangkap para dun sa paggagawa natin ng mga maaaring sangkap sa paggawa ng kandila. At dahil dyan, ma'am, dito po sa ating mga nababanggit, no, maski ako na nga, no, na-interesado, what more yung mga nakikinig po natin. So with that, ma'am, paano po natin na ituturo yon sa mga interested, yung ganitong klaseng mga pwedeng pagsisimula? Siyempre, sa negosyo siguro. Or not just sa negosyo, pero sa mga, ano lang din, kumbaga, interested sa agriculture. Specifically sa atin pong beekeeping. Okay. So, ito po ay training. So, ang Cavite State University Bright Center ay merong training siya every year on product development. Same is with ATI, Calabarzon. So, ayan, meron din kaming recently, nag-training kami on honey to money dito sa ating product development. So, which is very good at maraming naging interesado. So, lagi lang, ako personally, ma'am ha, lagi lang ang aking bilin when we do yung mga product development, in as much as we wanted to produce maraming produkto at kumita, wag natin pababayaan yung basic natin, which is beekeeping. So, siya kasi yung bibigay sa atin ng mga produkto. So, meron tayong propolis, may mga pollen, etc. Wala tayong mga ganun kung wala yung ating mga bubuyog. Kasi minsan masyado na tayong nagiging dun sa pagkakakitaan natin. So, yun, sa beekeeping pa rin tayo and then trainings pa rin na tayo ng training sa pag-product development na kagaya nito. Yes, Ayan, at ma'am. syempre, ayan, pakalagaan natin yung nagbibigay ng mga raw materials nito, which is yung ating mga bubuyog. And syempre, aside from that, alam din natin sa mga mag-aaral na nakikinig siguro at this time, mahalaga siya sa environment. Hindi lang siya yung parang, uy, pagkakitaan natin yung mga bubuyog. At dito nga, Director Michelle, sa nabanggit po natin na partnership natin with ATI Calabarzon, ano-ano po, aside from the training, siguro yung mga ongoing nating mga activities with them? Ano pa ang ating mga wino-work na activities? So, one also, pumapasyal tayo sa farm. So, farm visit natin together with our trainees also para mas makita nila, ay, ito nga pala talaga. Pwede na may pagkakitaan, pwede ang mga beekeeping, feasible siya, at mas lalo pa nating na ipopromote. Aside from yung ating product development, meron din tayong edible landscaping with beekeeping. So, alam naman natin, ang edible landscaping ay pwede din nating pagkakitaan. So, yung mga ganitong parte ay nakikikoordinate tayo, nakikikollab tayo with ATI Calabarzon. At napakalayo ng reach nila, kaya masyadong paborable ito para sa ating lahat. Kasi buong Calabarzon ay natutulungan ng ating ATI. Ayan, pagbati po sa lahat ng bumubuo ng ating ATI Regional Training Center sa Calabarzon. At dahil dyan, ano po ba yung mga, kumbaga, contact details natin, ma'am, dito sa, natin, mga interested? Kasi base po sa mga napapagkwentuhan na natin so far, mainly po yung mga students po natin, ma'am, yung nakikinabang sa mga trainings nito. Tama po ba? But is it also welcome po sa mga non-students? Yes po. Actually, ang marami din ay farmers sa amin. Kasi ang beekeeping ay lagi nating pinapartner sa pollination ng ating crops, especially for vegetables. So, ang mga adapters natin usually ay mga farmers. Ang students natin, ang tagagawa naman ng ating mga researches. Kasi ganito ang nangyayari. So, sabi ko nga kanina, balikan natin. So, meron na tayong 100 plus na mga farmers or beekeepers. So, from there, maraming mga stakeholders. So, pag nagkakaroon sila ng mga questions or queries, binabato naman natin yung mga research parts sa ating mga estudyante. Pag-aralan kaya natin to. Pag nakuha na namin yung result, babatuli natin sa komunidad. So, that is how we help them. Together also with some students who is very interested in beekeeping and product making. So, another is on marketing. Di ba ang galing ng mga batang mag-vlog o kaya magawa ng mga materials? So, sila din po ang ating pwedeng mga gamitin. So, for information, so we have the Cavite State University Bee Research, Innovation, Trade and Extension Center. So, we have a Cavite State University Bright Center as our FB page. So, pwede po nyo dong makita yung mga activities, ano pa yung mga announcement, so on and so forth. Sabi ng iba po nating nakikinig, ma'am, okay, meron kayong FB, tapos sabi nyo, pwede kaming matuto through
through the trainings. Pero ayoko na ang pag-anahan yan. Gusto ko nang bumili ng product. Nagbibenta rin po ba through the Facebook ng ating mga produkto? Ayun. Yes po, pwede. So, example, gusto mo, pwede nating ipa-ship, diba? Pero meron din mga produkto ang ating Bright Center. Ito pa bang isang mas maganda? Kasi ang ating product sa Bright Center ay hindi lang gawang Cavite State, kundi gawa na ito ng mga adapters natin. So, hindi lang yung CBS yung natutulungan natin, kundi yung tinulungan natin na mag-beekeeping, gumawa ng produkto ay naibibenta rin natin through the Bright Center. So, ang nangyayari, ang ating adapters or beekeepers ay dire-diretso ang ating tulong sa kanila. Ayan. At it's a cycle, it's a working business model, model po, if so to speak. Meron po ba kayong nais iwang mensahe, Director Michelle, sa lahat po ng ating mga listeners? At syempre, lalong-lalo na sa mga kababayan natin dyan po sa Calabarzon. Ayan, so para po sa ating lahat na magiging interesado or sana maging interesado sa beekeeping, kasi bukod sa business part, ay lagi po nating tatandaan ng beekeeping ay katuwang natin sa polinasyon ng ating mga crops, ng ating mga vegetable for biodiversity conservation. So tayo po, together with all yung mga agencies, lalo na po ang ating government ngayon ay very supported sa agriculture. So tayo po mag-beekeeping at alagaan ang ating mga bees. And with that, let us all be responsible beekeepers and farmers as well. So yun. Maraming salamat po. Nakasama natin mga ka-agri and director po ng ating CAVSU Bright program sa Indang Cavite po sila nakabase para po sa ating talakayan na umikot po sa ating mga bubuyog, mga bee products and byproducts. Maraming salamat po sa inyong panahon. Thank you very much. Salamat po. At narito po ang Unlad Komunidad. Katuwang po natin dito ang Philippine Rural Development Project. Makasama po natin para sa umagang ito si Miss Denise Joel A. Benosa. Ngayong umaga, dito sa Unlad Komunidad, pakinggan natin ang testimonya ni Guillermo Calagos Jr. ukol sa concreting of Bukang Liwayway Makandring Farm to Market Road ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP sa Puerto Princesa City. Ang Philippine Rural Development Project ay isang proyekto sa ilalim ng kagawaran ng pagsasaka na naglalayong maitaas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Noong ika-15 ng Hunyo 2017 ay formal na nabuksan sa publiko ang concreting of Bukang Liwayway Makandring Farm to Market Road. Ito ay nagkakahalaga ng 77.7 milyong piso at may haba na 8 kilometro. Ayon kay Guillermo Calagos Jr., isang kinatawan ng mga Batak Tagbanwa sa Barangay Langogan, malaking tulong ang maayos na kalsada sa pagpapabilis ng daloy ng serbisyo at produkto sa kanilang barangay. At tulad noon po ma'am, naglalakadang po sila mula Sitio Manggapin hanggang Sitio Magkandring. Sa ngayon po, sasakyan na po nakamotor o di kaya may sasakyan na nakakalusot na ng Sitio Manggapin po. Papasok doon ng mga sasakyan. Dati po, kung halimbawa po, ang anak ng kalsada ng nilalakad yung ilang minuto or ilang oras? 1.5 hour yata po mula galing doon sa Sitio Manggapin hanggang nasa Magkandring. Sitio Magkandring. Isang oras at kalahati. Ngayon po na nakamotor, wala na rin po. 30 minutes na lang po. Dito na sila sa 30 minutes. Mas malaking bagay talaga po na may kalsada na kasi mabilis na po yung transportation makuha ng rescue namin sa barangay yung mga pasyente sa Sitio Manggapin. Lubusan din po ma'am talaga nagpapasalamat sa naibigay na tulong sa lalo na sa aming mga IP sa Sitio Manggapin na malaking bagay na nakabuti rin talaga ang tulong ng gobyerno para sa aming mga katutubo. Ang concreting of Bukang Liwayway Makandring Farm to Market Road ay isa lang sa maraming interbensyon ng DAPRDP. Para sa iba pang mga proyekto ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, enabling communities, expanding opportunities. Thank you so much po, Denise! At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP. Tutok lang dito sa Unlad Komunidad. Dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. At syempre, katuwang po natin sa segment na ito ang ating kasamahan mula sa DA-AFID, si Binibining Ira Cruz. Magandang araw! Happy Farmers and Fisher Folks Month! Formal na ngang inilunsad ng Kagawaran ng Pagsasaka
ang taunang pagdiriwang ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda noong 5 ng Mayo 2025 sa tanggapan ng DA Central Office. Ang tema ngayong taon, Makabagong Magsasaka at Mangingisda, Susi sa Masaganang Bagong Pilipinas, ay nagpupugay sa mahalagang papel ng ating mga magsasaka at mangingisda sa pagkamit ng seguridad sa pagkain at paglago ng ekonomiya ng bansa. Kasabay nito ang panawagan para sa modernisasyon ng sektor ng agrikultura at pangisdaan. At bilang bahagi ng selebrasyon, kinilala ng DA sa pamamagitan ng Philippine Council for Agriculture and Fisheries o PICAF ang pagtatalaga ng mga chairperson ng Regional Agricultural and Fishery Council o RAFC bilang mga Farmer Regional Executive Directors sa kani-kanilang rehiyon para sa buong buwan ng Mayo. Layunin ng inisyatibong ito na isulong ang partisipasyon ng mga lider magsasaka sa mga proseso ng pamahalaan at mas mapalakas ang ugnayan ng pribado at pampublikong sektor sa larangan ng agrikultura at pangisdaan. Isinabay din sa pagdiriwang ang ribbon-cutting ceremony ng exhibit sa DA Lobby na nagpapakita ng iba't ibang teknolohiya at programa ng kagawaran na naglalayong isulong ang makabago at napapanatiling agri-fishery sector. Alinsunod sa Presidential Proclamation No. 33 na nilagdaan noong Mayo 21, 1989, idineklara ang buwan ng Mayo bilang Farmers and Fisherfolks Month upang kilalanin ang mahalagang ambag ng mga magsasaka at mangingisda sa seguridad sa pagkain at kaunlaran ng buong bansa. Muli, iyan ang ating batid ba ninyo. Ito po si Ira Cruz. Ayan. Muli, maraming salamat po sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran ang Maunlad na Pilipino ay programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division at para sa pagkaing kaisipan mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 32, talata 28. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." Mula po sa Department of Agriculture, niyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa Kapisanan mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Thank you so much sa aming DZAS family. Nakatuwang natin sa bawat episode na hatid natin at syempre sa inyo po mga tagapakinig. Naku po sa kaliwat ka ng mga balita ng mga, hindi ko sasabihin entirely, hindi maipaliwanag. Siguro hindi natin lubos na maunawa ang mga pangyayari, no, na malulungkot. Panalangin po namin lagi kayong nasa maayos na kalagayan sa kaluguran ng ating Panginoon. Tayo pong lahat, no? This could be the last, but yeah, we've been blessed so much more than what we, yung blessed beyond our imagination and all that. Thank you, Lord, sa lahat po ng mga biyayang binigay at pag-iingat sa lahat-lahat ng panahon kahit hindi po kami nakatingin. At with that, mababalik po ang MNP next Saturday. Samahan niyo po kami ulit sa ganap na ika-5 hanggang 6 ng umaga. At shoutout po sa lahat ng mga nakasama namin sa nagdaang linggo. Together with our AFID Chief, Ma'am Cheryl Suarez. Also, yung kasamaan po natin ng ating FOI Receiving Officer and also Information Officer for DA AFID, si Ms. Crystal Joyce L. Merle. Nakasama po namin ng Special Area for Agricultural Development Program or DA SAAD program last week para po sa isang IO or Information Officer Conference ng naturang programa ng Department of Agriculture. Thank you so much for inviting us. Maraming salamat sa lahat ng mga natutunan. And with that, kasama po lahat ng aming katuwang sa programang ito. Siyempre, mga farmcasters natin na iba dun, nakasama namin last week sa same program na binanggit ko. And of course, ang ating way back home in headquarters, si Ma'am Ira Cruz. For batid ba ninyo? Ako po, si LR Siaga. At ito po ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Enjoy the rest of the weekend!
mag-alala, akong bahala, akong bahala sa inyo. Kahit anong pagod, pagsubok, kakayanin ko. Basta't mahalaga ay magkasama tayo. Huwag kang mag-alala, akong bahala, akong bahala sa inyo. Kayamanan ng kalikasan, ang balay parang buhay. Kung ano ang tinanim, ay siya rin ang aanihin. Habang nabubuhay ako, ay sisikapin ko maibigay lahat ng kailangan nyo. Huwag kang mag-alala, akong bahala, akong bahala sa inyo. Kahit anong pagod, pagsubok, kakayanin ko. Basta't mahalaga ay magkasama tayo. Huwag kang mag-alala, akong bahala, akong bahala sa inyo. Akong bahala, akong bahala, akong bahala sa inyo. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.